Okay, so next situation. A beam to column connection is made by a structural T as shown in the figure. Eight 20 mm diameter fully tightened bearing type bolts are used to attach the flange of the T to the column flange. It is subjected to a total service load of R at an eccentricity E. Assume that the bolt threads are in the plane of shear. The column flange is 10 millimeters thick and the T flange is 12 millimeters thick. Calculate the maximum beam reaction R if the allowable shear stress of the bolts is 100 megapascals. Okay. So, paliwanag ko lang yung figure. Yung figure, kung makikita ninyo, meron ditong beam. So, may beam dito na nakaharap. Kumbaga, ganito itsura ng beam. Ganyan, no? Tapos, andito yung, naka-attach yung, ah, itong, pinang flange. Okay? Ka-attach. Um, and then, dalawa yan, merong, kumbaga, meron ditong bolts, apat. Yan, merong apat na bolts yan. Okay? Tapos, doon naman sa kabilang side, doon sa kabilang side, meron din tayong naka-attach. Apat din. So, parang ganyan. So, parang ano siya. Okay, so para siyang, tas andito yung column, ha? Bali, nandito yung column. Parang pa ganyan. Okay? Okay, so sa number 1, calculate the maximum beam reaction R if the allowable shear stress in the bolts is 100 megapascal. So, di ba ang shear stress ay equal sa shear force over area? Okay, so in this case, dahil yung naka-apply naman dito na reaction R is parallel naman siya dun sa direction ng mga bolts, kaya lalabas lang dito, ito ay R. Okay, over A. Yung A natin is yung area ng mga bolts, total na area ng mga bolts. So in this case, we have, sabi niya 8, no? So we have 8. So 8 pi over 4 times diameter, 20 squared. Okay, so that's the diameter. Okay, so therefore, we will have, dapat hindi ito lumagpas sa allowable na 100. Okay, so therefore, yung R natin, hinahanap, gawin natin tong Newton kasi assuming na kilonewton yan. And then we have 8 times pi over 4 times 20 squared should not exceed 100. So therefore, yung R natin should not exceed over 1,000. So 251.33. Okay, and that would be our answer here. Okay, next, calculate the maximum bearing stress in the members connected if R is equal to 170. So, maximum bearing naman. Okay, so
bearing stress. So pag bearing stress ng mga bolt, 'di ba, mangyayari 'yun dun sa butas, no? So dito actually pinapahanap dito kasi ganito lang yan guys eh. Kunyari may plate or kunyari ganito. Gawin ko nakatayo yung plate. Kunyari ganyan. Tapos may butas. Tapos meron kang downward force. Tapos sa butas, meron kang bolt. Okay? So di ba pag in-apply mo ng downward force, etong ano na to, bolt na to, tatama doon. Tatama doon sa butas. No? Kumbaga kung papalakihin natin yan, ganito yung itsura niyan eh. Ito yung butas, ito yung bolt. Tatama siya doon. Okay? So therefore, ang magiging projected area niyan will be rectangular. Okay? Rectangular in the sense na itong dimension na to will be the diameter of the bolt. Tapos yung vertical dimension niya will be the thickness. Ito yan. Yan yung thickness. No? Okay, so ibig sabihin, ang bearing area palagi is yung diameter ng bolt times thickness. Kapag mga bolted connection, no? Bearing area is the diameter of the bolt times the thickness. And then, syempre, i-distribute natin kung ilang bolts sila. No? So in this case, we have 8. Kaya lang, we have to check ano yung thickness na gagamitin. So syempre, in order for us to identify that, kailangan maisip natin kung sino ba yung pinaka-critical. At yung pinaka-critical, syempre, ay yung pinaka may stress ng husto. So sino yung pinaka may stress ng husto? Syempre, yung material na mayroong pinaka-manipis na thickness. Kasi pag manipis, edi mas malaki yung stress doon. No? Mas maliit kasi yung area. Okay? So dahil doon, hanapin natin. So ang flange daw ng column 10. Yung flange ng T, 12. O dito tayo sa column flange. No? Bali, etong flange na to yung mas critical sa bearing. Okay? So therefore, ang bearing stress ay equal dun sa reaction over total bearing area. O total ha. So that would be R, 270, gawin natin Newton, over total bearing area is diameter ng bolt 20, ang thickness ay 10, tapos 8 sila. Okay, 8 sila. And that gives us 168.75 megapascals. Next, number 3. Calculate the maximum eccentricity if the allowable tensile stress in the bolts would be 147 megapascals. Okay, so tensile stress. So pinapahanap yung eccentricity. So guys, kapag meron kasing eccentricity, meron itong moment na ipoproduce, no? So magpo-produce siya ng moment. So nag-produce siya ng moment, etong nandito will be kumbaga itong mga bolts na to will be subjected to normal stresses. So actually with respect sa neutral axis nila, which is I presume na dito sa gitna, yung neutral axis nila. Okay? This will be under tension. And then ito nasa ilalim will be under compression. Tapos ganito ang itsura ng stress diagram. Di ba ganyan yung nangyayari kapag bending? Okay? So actually dito sa side na to na under compression, no, wala na yan, no? Bakit? Kasi yung bolt diyan sa ilalim hindi may stress, no? So itong bolt lang sa ibabaw yung may stress kasi yung bolt naman hindi naman yan naka-design for compression eh. Kumbaga kung iisipin mo maigi, no, yung bolt kapag kinompress mo yung dalawang material, yung dalawang material, halimbawa meron kang dalawang material na pinagdikit, 'di ba?
Tapos kinompress mo sila. Yung bolt, walang silbi. Wala siyang gamit. Hindi naman siya tutulong sa pagpigil sa paghihiwalay ng dalawa eh. Pero kapag hinila mo yung dalawang material, yung bolt tutulong na wag silang maghiwalay. Kaya ito lang yung effective na bolts na gagana. Ito nasa ibabaw. Yan, yung nasa ibabaw na yan. Okay? So paano makakompute 'yon? So gagamitin na naman natin dito si MC over I kasi meron tayo dito na bolts. Kumbaga, kunwari, ito yung mga layer ng bolts natin. Ayan. Kunwari, yan yun, no? Ito yung neutral axis nila, yung nasa gitna nila. Okay, tapos yung moment, ipoproduce pa ganito. So, ito yung bolt na pinakamalaki na yung tension. Okay, so how do I compute for that reaction? Okay, so yung reaction ng bolt na yun, actually yung stress muna, bending stress. Di ba yung bending stress ay MC over I? Kaya lang dahil stress itong stress na ito gagawin natin na reaction ng bolt over area ng bolt equal sa MC over I. Okay? So, well, actually, etong stress na to will also serve as the maximum tensile stress of the bolt. Okay, yan na rin yung magiging tensile stress ng bolt. Kumbaga, di ba, makukuha mo yung reaction. Di-divide mo ng area, stress na rin yun. So, ito na rin yun, no? So, therefore, we will set this not exceeding, ano ba yung sabi sa problem? Hindi pwedeng lumagpas ng 147. Okay, so M is R times E. Yung C natin, bali kung gaano kalayo yung bolt na yon mula sa neutral axis, which is from the problem, given naman yun. Siguro palakihin ko lang to, no? Sabi sa problem, ito daw ay tig 75. At ito yung neutral axis dyan sa gitna. So, ibig sabihin, itong layo na to ay 75 plus kalahati ng 75. So, 112.5. Okay? So, yung C natin, 112.5 over I. So, itong I naman, kapag bolts, okay? So, kapag bolts, dapat ganito yan. Dapat, para makuha mo yung moment of inertia about x-axis, kunyari, x-axis to, it should be summation ng moment of inertia sa centroidal plus AD squared. Remember yung transfer formula, yung parallel axis theorem, no? Kaya lang, kapag bolts kasi, ito, sineset na natin or nine-neglect na natin. Dahil masyadong maliit yung mga diameter nila, na masyadong maliit. Kaya ang natitira na lang dito, actually, ganito rin ginagawa natin kahit sa piles, no? Summation na lang ng AD squared. Okay, summation na lang ng mga distances squared nila. So, ito yung mga distances nila. 112.5. Tapos ito naman, I think this is 37.5. Okay? Kaya mangyari dito, summation na lang yan ng area ng bolts times yung mga distances nila squared. Should not exceed 147. Okay, so yung R given naman, no? It is 270. So we have 270, gawin nating Newton, times yung hinahanap natin na eccentricity, 112.5 over area ng bolts, pi over 4 times diameter is 20 squared. Tapos,
yung mga d squared, no? So, yung distance nito 112.5 squared. Tapos, apat yan. 1, 2, 3, 4. Plus 37.5 squared. Tapos, apat din yan. 1, 2, 3, 4. Okay? And that should not exceed 147. And from here, we should be able to calculate the maximum eccentricity. Sorry. Bakit dalawa yun? Apat o apat? Total of 8 sila, no? So that gives us 85.52 megapascals. Sorry, millimeter. So ang eccentricity natin should not exceed 85.5 mm. So in the choices, the best answer would be 85, no? So dito nga pala ang sagot sa number 2, 168.75. Okay, and that's how we answer this problem.